Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon o saan man sulok ng mundo tayo naroon, ay naway maingatan po tayo mga kabayan. Ito po, nakakalungkot po ito mga katambay. Sa kabila po na dinadala po tayo sa issue po ng puro Duterte, impeachment, at puro pagpapabagsak sa mga Duterte ng 3 taon. Pero sa kabila nun, inuunti-unti naman po yata na ubusin ang asset natin mga tambay. Napag-usapan. Pero ito po, pag-usapan po natin, isa pong balita na ang pamahalaan po ay plano po na isa pribado po ang ating po mga paliparan. Yung ating po mga paliparan, 10 paliparan po natin na asset, pag-aari po ng gobyerno, ay plano na rin po nilang isa pribado, mga kababayan. Ibang klase, no? Talaga pong ang ating bansa, ang pinagkukunan po natin sana ng napakalaking asset o tulong na makakatulong po sa ating bansa ay halos po napupunta na sa mga oligarko, sa mga mayayaman, mga kababayan. Ibang klase, no? Wala na halos natitira sa ating pag-aari. Tayo ang nagpapagawa, Pilipino ang nagbabayad, Pilipino ang nangungutang, sila ang nangungutang, Pilipino ang nagbabayad, pero pagka po pakikinabangan na at kikita na, ang magmamay-ari na at makikinabang na ng habang buhay ay mga oligarko na. Naranasan po natin yan, di po ba? Pilipino, taxpayer ang nagpagawa ng mga karsada, di po ba? Sino po ang may-ari ng ating mga karsada ngayon at kumikita? Di po ba mga oligarko? Ang kuryente, di po ba? Ang nagpinas, ang nag-umpisa, Filipino money. Pero ngayon, sino na po nakikinabang hanggang how many long years? Di po ba mga oligarko? Ganon din ang tubig. Di po ba? Ang tubig. Tayo ang nagpagawa ng mga malalaking dam. Pera ng taong bayan. Pero ngayon, sino na nakikinabang? Mga oligarko. Nung nakaraan, naibenta na rin po yata natin ang Ninoy Aquino International Airport, di ba? Yung sinasabing operation. Ngayon naman po, dinidire-diretso na po na nila mga katambay. Talaga po ang Pilipinas, mukha po yata ang lahat ng asset ng Pilipinas ay ibibigay na po sa mga oligarkong mayayaman. Dahil sila po pala yan. Mga oligarkiya ay kasama po ang mga politiko, mga kababayan. Ibang klase, no? Ibang klase po ang ating bansa. Talagang tayo'y gagawin lang gatasan, mga kababayan. Gatasan ng mga mayayaman at sila na halos ang may-ari ng napakalalaking asset ng bansa. Wala na po tayong halos pinagkukunan, mga kababayan. Unbelievable. Ito pong programa na ito ay kasama po ito sa mga build ni dating Pangulong Duterte. Ito pong mga airport na ito. Pero masasa pribado na. Ibang klase. Panoorin po natin ang balita at pakinggan. Plano ay sa pribado ng pamahalaan ang nasa 10 paliparan sa bansa ayon sa Department of Transportation. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, ang proyekto ay inaasahan sa susunod na 3 taon o inaasahang matatapos sa taong 2028. Dagdag pa ng kalihim, ang plano ito ay sa pamamagitan ng public-private partnership kung saan masasakop ang ilang paliparan sa kilalang tourist destinations sa bansa. Kabilang ang Iloilo, Davao, Siargao, Lawag, Busuanga, Bicol, Tacloban, Bacolod, Silay, General Santos at Puerto Princesa. Kaya po hindi aasenso ating bansa mga tambay. Yung napakalalaki po sana na makakatulong sa ating bansa, lalong-lalo po sa ating mga Pilipino, sa mga mahirap. Pwede mong gamitin mga mas maraming programa. Isa sa pribado mo. Kasi ito po yung malalaking pinagkukunan ng pera ng bansa Di po ba? Ano po ito Non-stop po ang kita rito, lalo po sa mga paliparan. Di ba? Wala pong lugi yan Para po yung karsada. Wala pong lugi yan Di ba? Yung South and North Expressway, nagbabayad po yan. 24/7 yan. Walang holiday yan. Kumikita po yan. Kaya lang po, ang kumikita dyan, mga oligarko.
Ganon din po ang tubig. Gamit na gamit po natin ang tubig. Kuryente, telepono. Di po ba? Yan po ang napakalalaking pinagkukunan ng isang bansa, gobyerno. Di po ba? Kuryente, tubig, airport, at ito pong karsadahan. Napakalaki po ng pasok dyan. Tubong lugaw po ang gobyerno dyan. Kaya lang sa ating bansa, iba po. Pinaghaharian po kasi tayo ng mga oligarkiya. Mga kabayan, gusto po ng mga grupo na ito di umano na kamkamin po. Sila na po ang maghari sa ating bansa. Lahat ng pagkakakitaang malalaki ay kailangan po mapasa kanila. At tayo po ay kontrolado na nila. Dahil alam naman po natin, pag sila na po naghahari, yung negosyo nila, hindi na po natin makontrol. Tayo po ang naghihirap. Kaya nga po ang ating bansa ay napag-iwanan. Di po ba? Ang ating bansa ang pinakamahal. Isa sa pinakamahal sa Asia, sa kuryente, sa tubig. Ngayon, airport. Sasabihin lang nila, partnership. Partnership sa umpisa. Ang gobyerno at ang private sa umpisa ay partner. Sa bandang huli, sa private na mapupunta lahat. Di po ba ganun na nangyayari? Partner sa umpisa. Pero mga kabayan, kung ito po'y matutuloy na at matutuloy, wala po tayong panalo dito. Mga kabayan, unang-una, kung ito po'y babayaran nila sa sinasabing mapapasa kanila, makukurap din nila yan eh. Hindi po ba makukurap din yung pera? Mga kababayan, ibang klase, no? Ibang klase po. Lahat na lang ng malalaking asset natin at napakarami po nilang binebenta. Pati po yung mga natitira pa nating asset, di ba, nung nakaraan, magbebenta ang pamahalaan sa mga natitira pang asset kahit maliliit na asset ng gobyerno. Kung kinakailangan ibebenta nila. Mga kabayan, saan naman mapupunta ang pinagbilan? Sa panahon po ngayon, sige nga, mapagkakatiwalaan mo ba ang gobyerno ngayon? Bentahan ka ng bentahan? Wala nga nakikita ang taong bayan na malalaking proyekto, pero nakakautang pa tayo sa World Bank at sa mga pwede pang utangan ng gobyerno ay meron silang ginagawang utang, di umano. Di po ba? Nakakalungkot lang po mga tambay. Yung ibang bansa, kinikip nila yan. Kinikip nila dahil yan ay asset ng gobyerno. At yan ang nakakatulong. At yan ay hindi malulugi. Never malugi yan. Ang airport, hindi kailanman malulugi yan. Di po ba? Never malugi. Yung kuryente, dahil yan ay ginagamit. Paano malulugi yan? Binabayaran mo yan. Hindi naman libre yan. Di po ba? Yung tubig, napaka-importante sa tao ang tubig dahil buhay ang tubig. Ang buhay. Di po ba? Yung karsada, na dapat ay sa atin, sa gobyerno. Di po ba? Ibang klase. Sa ibang bansa, mga kabayan, pinagkukunan ng malaki ng gobyerno nila yan. Kung yung iniidolo nga natin na Amerika, halos lahat ng asset na sila ang may-ari, gobyerno ang may-ari. Di po ba? Dahil nga yan yung pinagkukunan ng gobyerno ng malaking pera. Di po ba? Sa Amerika, pag-aari ng gobyerno ang airport, karsada, kuryente, tubig, pati ang internet, telepono, halos pag-aari ng gobyerno dahil nga pinagkukunan nila ng malalaking buwis, malalaking kita. Yung kita. Pero sa ating bansa, iniidolo natin ang Amerika. Pero pagdating sa larangan ng kikita ang gobyerno, mga kababayan, ibinibigay natin sa oligarko, sa mayayaman, sa mga kapitalista na sila ang naghahari. Tayo, gatasan ng mga ito. 10 airport, planong, isa pribado. Alam naman natin pag nasa sa pribado yan, di ba nagtataasan yan. Napakahirap ibabayan dahil nagiging negosyo.
Hindi katulad ng pag-aari ng gobyerno. Pwede mong kontrolin para sa taong bayan. Di po ba? Dahil ang gobyerno dapat taong bayan ang hindi nahihirapan. Pero sa bansa natin, baliktad. Ang taong bayan ang kailangan maghirap. At ang kailangan makakuha ng kaluwagan, yung mayayaman. Hindi po ba unfair? Tayo yung buwis ng buwis. Di po ba? Dahil kinukuha yung buwis natin dahil sinasabing may mga programa, proyekto, at uutang pa tayo para matapos yung mga programa. Di po ba? Katulad ng mga ginawa natin mga dam. Di po ba? Tayo ang nangutang na nangutang. Nung matapos ang dam, nung paikinabangan na, ang may-ari na, oligarko na. Di po ba? Kuryente, ganun din. Di po ba? Karsada. Ang nangangapital, taxpayer. Taxpayer. Pati utang na sinasabi nga, kailangan mangutang para matapos ang proyekto. Tayo ang nagbabayad ng utang. Pag pakikinabangan na, kanila na. Nakakalungkot lang, Airport, kasama yan sa mga build ni dating Pangulong Duterte na ginastusan natin sa ating mga buwis. Di po ba? May mga utang tayo riyan para matapos yan. Napakaraming airport ang napagawa ng build sa buong bansa. Pero ngayon mababalitaan natin, ang plano, itong plano ng binagawang Pilipinas, isa sa pribado. Ano kikitain natin dyan? Nga, dahil papasukan ng pribado. Di po ba? Nakakalungkot, Talagang alam na alam mo ang layunin nila. Di po ba? Hindi po ba layunin ito? Sa kabila ng ang issue ay pinagtatakpan lahat ang issue ng korupsyon, anomalya, pamumulitika, ng impeachment ng Vice President, paninira sa mga Duterte, pero sa kabila nun, ganito naman ang ginagawa sa bansa natin. Di po ba? Nagkakandaleche-leche na ang pera natin. Pati pang asset natin, unti-unti na nilang isinasalin na sa kanila ang pagiging may-ari nito. Ganun po ba? Nagtatanong na si Kamanong, mali ba si Kamanong? Batikusin niyo si Kamanong kung mali ang sinasabi ko sa inyo, mga kabayan. Ito po bang gagawin nilang magiging pribado ang mga airport na ito? Malaki ba ang pakinabang ng mga Pilipino rito? Tayo halos ang nagpagawa nito, ang ating buwis. Pero nung paikinabangan na, kasama na mga oligarko, at yung sinasabi nila, sila ay mga kapital dyan. Mga kabayan, dapat ba silang mga kapital? Tapos na nga. Di ba dapat taong bayan ang makinabang dyan? Hindi mga oligarko? Anong klaseng isip meron ng mga politiko natin at mga lingkod bayan natin? Pang sariling interest ang mga hangad nila. Ang gusto nila sa ating gobyerno, sa ating bayan, pagharian nila. Sila ang magkamal ng isang damukal na pera. Yung pakinabang na. Doon sila papasok. Di po ba? Ibang klase, mga kabayan. Ibang klase ang nanunungkulan sa ating bansa. Hindi mo makikita na ito'y makabayan. Para sa bayan. Pagtulong sa bayan. Pagtulong sa mahirap. Magbigay ng maraming trabaho. Pag-aangin ng buhay ng mahihirap. Pag-aangin ng buhay ng mga middle class. Hindi po pala. Ang binibigyan po pala ng kaluwagan ng gobyerno natin ay ang mayayaman, ang mga oligarko. Hindi kaya? At silang mga politiko. Dahil karamihan po dyan ay sila rin po ang mga magkakasama, di umano. Sila rin po ang mga stockholder, di umano dyan. Di po ba? Napakatatalino po nila, Kahit wala ka na sa gobyerno, dire-diretso ang kita mo. Napansin nyo? Dahil nga sila na nagiging may-ari Di ba? Pati nga mga station, mga TV station, di ba? Halos mga oligarko ang may-ari saka mga politiko, may mga stockholder sila. Hindi po ba? Ganyan din po sa tubig, sa kuryente, sa mga karsadahan natin, at marami pang iba, pati sa telepono natin, internet. Sila po may-ari niyan. At ngayon, mga airport naman po ang kinukuha nila.
Nakita nyo po, kahit wala na pala sila sa politika, nagkakamal pa pala sila ng isang damukal na pera sa ating mga asset na tayo ang nag-umpisa, gumastos, bandang huli. Buong buhay nila, kalahi-lahian ng lahi nila, ay sila na maikinabang sa ating mga asset. Bansa natin, tayo lang ang ginagawa nilang gatasan. Hindi kaya sa pakinabang, kanila na. Sila na makikinabang. Hindi ang taong bayan. Kaya wala na po tayo pag-aari. Yan po ang katotohanan, mga kabayan. Wala nang pag-aari ang mga Pilipino. Wala na, mga kabayan. Halos lahat, kanila na. Kanila na. Ang bansang Pilipinas, lahat ng malalaking pinagkakakitaan sana ng mga Pilipino ay nasa mga mayayamang tao na sa ating bansa. Ganyan po ang mga lingkod bayan natin, mga kabayan. Ibang klase. Ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Tayo lang ginagawang tagagastos, tagabayad ng utang, pero pagka sa pakinabang na at kikita na ng limpak-limpak na salapi, ay sila na ang kikita. Pero tayo, habang buhay tayo, patay na tayo, baon pa tayo sa utang. At yung ating kaapu-apuhan, hindi pa ipinapanganak, ay baon na sa utang, mga kababayan, sa ganitong sistema ng ating bansa. Mga kababayan, ibang klase po ang utak ng mga politiko natin sa panahon ngayon. Puro hindi po sila greedy, hindi po sila ganid, at hindi po sila sakim sa pera at kapangyarihan. Di umano, mga kababayan. Nakakalungkot, ano? Talagang tinatrabaho nila ng husto, no? Tinatrabaho nila ng husto ang po pwede nilang kunin at gawing gatasan at mapa sa kanila na ang mga asset ng bansa na hindi na sila kailanman ay maghihirap, mga kababayan. Never na silang maghirap sa ginagawa nila, mga kababayan. Kaya po hindi aasenso ang ating bansa. Pagka ikaw ay pinanganak na mahirap, talagang mahirap ka sa ating bansa. Nakakalungkot lang. Ang pag-asa mo lang makaranas ng konting ginhawa, mag-abroad ka. Mag-abroad ka. Pero sa ating bansa, malabo ka na sa sabaw ng pusit. Pag ikaw ay mahirap, lalo kang maghihirap. Wala kang makukuha suporta sa gobyerno. Lalong-lalo po nung pumasok ang binagoong ang Pilipinas. Nakakalungkot. Maraming salamat po, mga tambay. Nakakalungkot po na talagang nauubos na. Wala nang natitira sa pag-aari ng Pilipino, mga kababayan. Nasa kanila na lahat. Pati nga ang mining, pati ang ginto, nasa kanila na lahat. Pati bundok, pati nga bundok natin na ibebenta na nga nila. Di po ba? Pati nga mga teritoryo natin, nagiging pera na rin, na ibebenta na rin nila. Pagka naibenta na nila, di umano, sa kanila ibibintang sa mga Duterte. Ganyan po sila, mga kababayan. Talagang unbelievable. Yung nagbigay at nagbigay ng maraming proyekto, sila naman ang magbebenta sa mga proyekto na inumpisahan ni dating Pangulong Duterte. Pero sa bandang huli, si dating Pangulong Duterte pa rin ang napakasamang politiko. Pero lahat ng pakinabang nasa kanila. Unbelievable. Maraming salamat po, mga tambay, sa mga biyaya po na pinagkakaloob nyo po sa inyong lingkod. At syempre po sa mga nakakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa ating po mga subscribers. Maraming salamat po, mga kabayan. At nananatili po kayo na sinasamahan po ninyo ang inyong lingkod. Thank you po sa mga subscribers po natin. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you po sa mga biyayang pinagkakalob din po ninyo. Thank you po. Shoutout po Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, si Jovelyn Watanabe ng Japan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut
4531 Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po mga kabayan sa mga biyaya po na inyong pinagkakalob. Mabuhay po kayo at lagi po kayo mag-iingat at ingatan nawa po mga kababayan. At syempre po yung panalangin at dasal, wag po natin laging kalimutan. Isama po natin sa dalangin at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, lalong-lalo po siyempre ang ating dating Pangulong Duterte na mailayo po sa kapahamakan at mabigyan pa po ng mahabang buhay at kalusugan mga katambay. At makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa mga kababayan. Isama po natin sa ating mga dasal. At siyempre po mga kababayan, paalam po muna. Sa muli po, ingat po tayo. Doble ingat po. Paalam. Bye-bye.